Kapag pinag-uusapan ng negosyo, unang pumapasok agad sa ating utak ay ang kapital. Kung anong klase ng negosyo ang magandang simulan ngayon, inuuna agad palagi na karamihan sa atin ang teknikal na parte ng pagnenegosyo sa halip na tatanungin nila ang kanilang sarili kung bakit kailangan nila itong simulan. Nakafocus lang sila palagi sa how at hindi sa why. Kaya anong madalas na nangyayari? Wala. Hindi sila nakakapagsimula dahil hindi nila alam kung anong produkto ang pwedeng ibenta, paano mag-market, paano mag-manage, paano mag-hire, at dahil wala silang alam sa mga bagay na ito, hindi na rin sila nagsisimula. Pero alam mo ba na majority ng mga successful business owners ay hindi nakafocus sa how? Kahit wala silang experience sa pagnenegosyo o hindi nila alam kung paano ito i-operate, nagsisimula pa rin sila. Alam kasi nila ang kanilang why o malalim na dahilan kung bakit kailangan nila itong gawin. Meron silang tinatawag na vision kung nakikita nila yung mga bagay na madalas ini-ignore ng mga tao. Kasi kapag hindi mo alam ang iyong why, madali ka lang ma-discourage, susuko ka agad, at pipiliin na manatili na lang sa iyong comfort zone. Siguro ay pagod na pagod ka na sa kakatrabaho ngayon, pero yung income mo ay ganun pa rin. O di naman kaya gusto mo makasama ang iyong pamilya ng mahabang oras, pero hindi mo nagagawa dahil busy ka sa iyong schedule. It's a blessing na nararanasan mo yan ngayon para magkaroon ka ng drive or motivation kung bakit kailangan mong baguhin ang iyong sarili at i-pursue ang uri ng buhay na deserving ka. Kaya't kung tatanungin mo rin ang iyong sarili ngayon, anong dahilan kung bakit kailangan mong magnegosyo? Dahil magkaiba tayo ng sitwasyon at mga goal sa buhay. Paniguradong magkaiba rin tayo ng dahilan, pero kung hindi pa malinaw sa iyo at hindi mo pa kayang sagutin ang tanong na ito sa ngayon, tamang-tama dahil ibabahagi ko sa inyo mga katsoko ang 4 na dahilan kung bakit mahalagang magnegosyo. Reason number 1, para magkaroon ka ng asset. Nabanggit ko na sa iba nating videos, ang tunay na basihan sa yaman ng isang tao ay ang kanyang net worth at hindi ang kanyang income, dahil ang income pwede ang mawala. Halimbawa, kung kumikita tayo sa isang buwan ng 100,000 pesos buwan-buwan sa iyong trabaho tapos ginastos mo yan lahat, hindi natin masasabing mayaman ka dahil kumikita ka ng malaking halaga. Dahil kung sakaling mahinto ka sa iyong trabaho, kailangan mo magpahinga dahil nagkaroon ka ng sakit, wala ka na ring source of income. At isa pa, dahil wala kang naiipon, wala kang negosyo at wala kang investment, hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili kung hindi mo na kayang magtrabaho. Mayaman ka lang kapag meron kang asset o mga bagay na nagbibigay sa iyo ng income every month, katulad ng isang negosyo. Kahit gaano pa kaliit ang kinikita mo dyan, as long as positive ang kanyang cash flow at consistent kang kumikita ng passive income, matatawag mo pa rin niyang asset. Isang pagkakamali na ginagawa ng karamihan ay bibili sila ng mga bagay na tingin nila ay asset. Halimbawa dito ay ang bahay at sasakyan. Pero kapag tiningnan mo ang cash flow o daloy ng pera sa mga bagay na yon, isa pala yung liability dahil sila lang ang nakatira sa bahay at hindi nila ito pinarerentahan. Sila lang rin ang gumagamit ng sasakyan at palagi silang gumagastos ng pera sa pag-maintain nito. Kung merong nag-iisang konsepto na dapat mong matutunan para maging mayaman, wala na sigurong mas hihigit pa sa konsepto ng cash flow. Ang cash flow ay ang daloy ng ating pera. It's either papasok o palabas sa ating bulsa. Mahalagang matutunan mo rin anong pinagkaiba ng asset at liability para madali mong malaman ang cash flow ng isang bagay. Ayon sa author ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad na si Robert Kiyosaki, ang asset ay ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng income, habang ang liability naman ay ang mga bagay na napapagastos ka palagi. Halimbawa, kapag meron kang bahay, pwede ang maging asset or liability. Ang kailangan mo lang gawin ay tingnan ang kanyang cash flow. Kapag ikaw ang nakatira dito tapos ikaw nagme-maintain, nagbabayad ng insurance at property taxes at wala ka ring natatanggap na income, galing dito buwan-buwan, ang cash flow ng iyong bahay ay ganito: liability patungo expenses. Hindi mo yan pwedeng tawaging asset dahil napapagastos ka palagi. Magiging asset lang yan kapag pinaparentahan mo yan sa iba at meron ka natatanggap na income buwan-buwan. Ang cash flow naman dyan ay patungong income, pero hindi ibig sabihin na umalis ka sa iyong bahay ha at parentahan mo ito ngayon. Ang point doon is alamin mo ang cash flow ng isang bagay at huwag mong tawaging asset ang isang liability. At ito rin ang tunay na dahilan kung bakit mahalaga ang magnegosyo para makabuo ka ng isang solid asset. Dahil in the long run, ang asset ay mas mahalaga pa sa iyong trabaho. Kung matanda ka na, afford mo nang magretiro dahil meron ka na buong asset na nagsusupplement ng iyong wants at needs. Reason number 2, marami kang matutulungan. Isang magandang bahagi ng pagnenegosyo aside sa profit ay marami kang matutulungan na tao. Natutulungan mo ang iyong mga customers sa pamamagitan ng iyong serbisyo at produkto. Nabibigyan mo rin ng opportunity yung mga employee na magkaroon ng trabaho at napapasaya mo rin ang iyong mga business partner o investor dahil kumikita sila ng pera sa iyo. Walang negosyo na naging successful na hindi nakapagbigay ng tulong o value sa mga tao. Kahit saan ka tumingin, kahit anong negosyo ang tingnan mo, maliit man yan o malaki, lahat sila ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng tulong. The more na malaki ang tulong na naibabahagi nila sa karamihan, the more na magiging successful din ang negosyo na yan. Tingnan mo na lang ang SM, Jollibee, McDonald's, Google, Facebook, at iba pang malalaking brands na kilala natin ngayon. Di bang daming tao na natutulungan nila?
Ang pagnenegosyo ay isang magandang opportunity para magbahagi ng tulong sa iba. Alam ko na sa una ay pansarili lang ang pagnenegosyo, pero at the end of the day, maiintindihan mo rin ang tagumpay sa pagnenegosyo ay team effort. Hindi ka makakarating ng mabilis sa iyong paroroonan kung mag-isa ka lang. Reason number 3, mas mahalaga ang iyong oras kumpara sa pera. Merong katotohanan sa kasabihan na hindi ka yayaman kung magtatrabaho ka lang dahil hindi ka nagkokontrol ng iyong income at kailangan mo pang magtrabaho at ipagpalit ang iyong oras bago ka may kikitain. Malaki ang pinagkaiba ng pagtatrabaho at pagnenegosyo. Sa trabaho ay kailangan mo pang magsumikap para kumita ng pera. Kailangan mong gumising na maaga para hindi ka malate, babiyahe ka pa ng ilang minuto, magtatrabaho sa loob ng 8 hanggang 10 oras, 5 beses sa isang linggo at hihintayin mo lang ang petsa ng iyong sahod. Tapos ang ganitong cycle ay hindi magbabago kahit 20 years mo pa itong gagawin, ganun pa rin ang sistema. Kailangan mo magtrabaho at ipagpalit ang iyong oras bago ka may kikitain. Sa negosyo naman, kailangan mo rin magsumikap sa umpisa. Dahil marami ka pang bagay na dapat matutunan, kinakailangan talaga magtrabaho ng mas mahabang oras. Totoo na mas time-consuming ang pagnenegosyo kumpara sa trabaho, pero ito ang maganda. Kapag napalago mo na ang iyong negosyo at napatakbo na ito ng maayos, pwede ka nang mag-hire ng ibang tao para meron kang katulong sa mga gawain at magagamit mo na ang iyong oras sa ibang meaningful na bagay. Nagsusumikap ka lang sa umpisa at sa paglipas ng panahon, konting oras na lang ang inilalaan mo sa pagtatrabaho habang palaki ng palaki ang inyong income. Hindi na rin naka-attach ang iyong oras sa iyong income dahil pwede kang kumita ng pera kahit hindi ka nagtatrabaho. Mas lalo mong namamaximize at napapahalaga ng iyong oras. Kung naniniwala ka na mas mahalaga ang iyong oras kumpara sa pera, malamang ay iibahin mo na ang iyong priority ngayon. Siguro ay ang goal mo na magkaroon ng financial freedom sa halip na job security. Goal mo na kumita ng passive income sa halip na active income. Reason number 4, mas malaki ang financial reward. Isang problema sa pagtatrabaho ay hindi ka binabayaran base sa kung ano talaga ang iyong value. Kahit mas matalino at mas masipag ka pa kumpara sa iyong mga kasama, at the end of the day, pareho pa rin kayo ng sahod. Pero hindi ibig sabihin na tularan mo ang iyong mga kasama. Ang gusto ko lang iparating ay mababa lang ang financial reward ng pagtatrabaho. Wala ka kasing kontrol sa iyong income dahil kumpanya ang nagdidesisyon kung magkano ang gusto nilang ibayad sa iyo. Hindi mo pwedeng sabihin sa iyong boss na dahil wala kang absent at magaling ka sa iyong trabaho, gusto mo ng 200% increase sa iyong sahod. Imposibleng ganun. Kaya hindi ka magtataka kung bakit karamihan sa mga mayayaman na tao ay nagmamayari ng mga negosyo. Na-express kasi nila ang kanilang sarili sa pagnenegosyo. At present palagi yung pakiramdam na meron silang control sa kanilang income. Kahit hindi ka magiging bilyonaryo sa iyong negosyo, at least mas malaking reward pa rin ang iyong makukuha. At binabayaran ka talaga base sa kung ano talaga ang iyong value. Sa iyong palagay, anong dahilan kung bakit mahalagang magnegosyo? Comment down below. And kung marami kang natutunan, don't forget to follow me for more para naman lagi kang updated sa mga bago nating videos. Again, like, comment at i-share mo na rin sa mga friends mo na gusto ring matuto ng mga ganitong klaseng contents. Maraming salamat sa panonood at laging tatandaan na ang pagyaman ay napag-aaralan. God bless you! I have a free workshop called Level Up Your Life para sa mga taong gusto na mag-start ng sarili mong negosyo. Ako mismo ang magtuturo sa'yo. Puntahan mo lang yung link sa bio ko or yung website na makikita mo dito sa screen. Sana umabot ka pa.